Dahil sa nangyaring trending na video na ito sa customs sa Clark International Airport na isang OFW ang hinarang nila dahil sa isang iPhone na dala nito dahil nga daw sabi ng customs ay mahal ito. At ang dapat lang daw na limit ay 10,000 in peso. Kaya hinahanapan siya ng resibo. Yan o, kakayan dala. Kakayan dala ding padala. Adwa kayo mo padala tita, ika mo po kay Pearl. Mas maganda sana wala po kasi. Pearl, sinasabat yung yung padala mo. Naman yung sinasabat ka? Anong tawag dito? No-hold lang kayo. Ino-hold yung mo. Iyan lang naman, ayan, Ano po, kasi kumbaga, pero akong nito, pinautang ko lang ngayon para ipadala mo sa pinautang ko lang. parang tinik mo na yung responsive. Ako sinali kanini, credit card. O, ini magkano yung yan kanina? 400 dirham yan ni. 400 dirham. Kasi opo yan mo. Opo yan ni. Peso, wala yung 10,000 ni. Wala yung 10,000 yan. Tita, pakisend ka ko yung resibo. Oo, kasi di ba sa ating mga Pilipino, di ba pag nagpadala, Declaration nyo po, pangalan nyo yung nakalagay, hindi yung kung kanino man nanggaling. Pangalan nyo at kayo yung pumirma. Ayan. Oo, so anong ibig mo sabihin yan? Nakalagay dyan. So nanong buriyo ko na nyo rempi pagpagalan me ko na nyo la? Ko, magobra kaming masalese, kaya ba't mo kanyan? Nakabigyo si ma'am. Nakabigyo si ma'am. Naka-live ako. Ma'am, bawal po yun ma'am. Ay, hindi bawal, marami ako nakikitang. At dahil nga dito, napakarami naglabasan ng mga post ng mga OFW na kailangan na daw magdala or dalhin ang mga resibo ng pinamiling gadgets o kaya naman ng mga alahas. Dahil hahanapin daw ito isa-isa pagdating sa customs sa Pilipinas. Guys, hindi naman talaga hinahanap ang mga resibo ng mga pinamili nyo sa ibang bansa sa customs sa Pilipinas. Though dito sa video ni Kabayan ay ginawa lang ng mga taga-customs ang trabaho nila. Pero hindi pwedeng mangyari ang gusto nila na iwanan daw ni Kabayan ang cellphone or iPhone na dala niya. Dahil nga, 2 piraso lang ito at hindi ito makukonsidered in commercial quantities or excessive amount. Kahit pa mamahalin ito. Dahil makikita nyo naman sa video na 2 pirasong cellphone lang naman ang dala ng kababayan nating OFW. Gaya nga na nasabi ko sa isa kong video ay nung umuwi ako sa Pilipinas ay 6 na cellphone pa ang dala ko. At 3 doon ay iPhone. At may 2 pa akong dalang laptop. Pero guys, kahit bago pa mga iPhone or mga laptop na binibili ko sa ibang bansa, ay inaalis ko ito sa box. At naiuwi ko naman sa bahay namin sa Pilipinas. Hindi rin ito maituturing na in commercial quantities or excessive amount dahil nga ilang piraso lang. At mas lalong hindi ito maituturing na smuggling. Bakit pinag-iinitan nila ang mga OFW na pinagpagura naman nila ito sa ibang bansa? At ang tanong dito, kung sakali mang iniwan ni Kabayan yung iPhone na yon, ano ba ang gagawin ng mga taga-custom doon? Kaya guys, dapat matuto rin tayo makipagkatwiran lalo na kapag alam naman natin sinusunod natin ang rules nila. Lalo na kung ang dala nyo ay pang personal lang at hindi naman pang maramihan at lalo naman kung hindi nyo ipangbebenta. Nasa note nila yan at bakit sila mismo ang lumalabag dyan. Basta guys, wala kayong dalang 10,000 US dollar or more than 10,000 US dollar o kaya naman more than 50,000 in peso pa uwi man sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa at maraming gadgets o kaya naman mga alahas na nasa bag nyo na hindi naman maiko-consider na excessive amount or in commercial quantities ay hindi nila kayo pwede harangin. At kung tatanungin ang mga taga-customs, bakit? May nakalagay bang amount ng mga gadgets na pwedeng dalhin sa Pilipinas or rules ng mga gadgets na amount or limit nito? Wala naman, diba? Dahil ang nakalagay dyan basta hindi in commercial quantities or excessive amount ay pwedeng dalhin sa Pilipinas. Wala namang amount na naka-specific na nakalagay. Sa cash nga, kahit may dala kang 50,000 in peso or below, ay allowed dalhin pa uwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. At kapag sa dollar naman, 10,000 US dollar or below ay allowed dalhin pa uwi sa Pilipinas. Magkano ang halaga ng 10,000 US dollar na allowed naman dalhin sa Pilipinas? Di ba lampas kalahating milyon? Pero bakit dito sa cellphone sasabihin nila na 10,000 pesos lang ang limit? Dito pa lang ay may mali na kaya may karapatan kayong magreklamo.